Okay, good day mga bossing. Another video na naman para dito sa ating stainless pipe or stainless racing pipe for 71cc. Ayan yung itsura niya sa malapitan. Ano siya, design lang yan. Pwede nyo siyang pakintabin pa kung gusto nyo. Buffing lang at metal polish. Ayan, ganito yung pag binapping siya kung gusto nyo talaga ng makintab. Ito kasi hindi ko muna pinabuffing. Tapos ito yung mga kasama niyang bracket. Stainless din yan. Tapos dalawang rubber bushing at dalawang spring. Tapos isang manifold for pipe. Ayan. Stainless din nga pala yun. Ito. Madilaw pa yung ano nito, pero ayan nga, pwede pang pakintabin siya ng makintab na makintab. Ito lang, hindi mo na kasi gusto ko talaga yung style niya na parang Thai concept. So ito tuturuan ko kayo kung paano magkabit step by step. Dito kinalas ko muna yung stock pipe. Actually nakabit ko na to sa mga previous video natin, pero binalik ko lang para ayun nga, makita nyo kung paano magkabit. Yan, kita nyo medyo maluwag lang yung pagkakakabit ko. Tapos ito yung manifold para sa exhaust pipe. Stainless din nga pala yan. Dito sa step 1, inuna nating ikabit itong manifold para siya yung magsisilbing guide natin para makabit yung mga bracket. Ayan, tapos higpit lang ng mahigpit para hindi siya kumalas sa vibration. Alam naman natin na itong 71cc ay ma-vibrate. Hindi natin maiiwasan yan. Higpit lang naman yung kailangan dyan. And then, pagkatapos mahigpitan yan, salpak lang naman yan. Ayan. Then, kabit ng mga, ayan, bracket. Stainless bracket. Yung kagandahan kasi sa pipe na to, makapal yung material niya. Hindi siya basta-basta na yuyupi. Tapos stainless pa. Hindi mo na kailangang bumili ng mga high temp na pintura kasi hindi naman to kinakalawang. Hindi mo na need yun. Tapos, syempre always bago. Pag umitim lang, hindi naman may iwasang umitim yan kasi mainit. Ano lang, yung ginagawa ko dito, ay yung metal polish lang. Then, basahan. Tapos kung meron kayong pang buffing, ayun, mas maganda naman para mas madali, hindi masakit sa kamay. Dito sa part na to, pinas forward na natin. Kasi yung pagkakabit niyang paghihigpit ng mga tornilyo, medyo matagal. Baka maubos yung oras natin dito. Ayan. Pero makikita nyo pa rin naman kasi ito, yung pagkakabit ko, pag-video natin, walang cut yan. Dire-diretso yan. Nag-iiba lang yung angulo ko ng camera. Kasi wala akong tagahawak dito ng cellphone.
Isa pa pala ang kagandahan sa pipe na to, kasi nga stainless, pwede nyo siyang gawing titanium. Parang ganito. Ayan, kasi nga, ang gagawin lang dyan, ibo-blue torch ba? Parang ganun. Sa mga susunod na video natin, ayun, papakita ko kung paano. Tatry natin tong gawing titanium. Okay, tapos na. Para sa last part, yung spring naman ang ikakabit natin. Ayun. Ganun lang kasimple. And then, higpit na lang pala sa mga sa mga bolt and bracket para sure na matibay and hindi gumalaw kapag pinaandar natin. So, ayun na nga, tapos na tayo ng pagkakabit. Ayan, ready for testing na tayo sa labas. Ayan yung itsura niya. Thai concept. Bagay na bagay ito sa mga naka-Y-frame. Ayan, matibay yan. Hindi yan basta nayuyupi. Ayan. So, ayun, tara na sa labas para ma-testing na natin and ma-sound check kung talaga bang maganda itong pipe na to. Okay, good morning ulit. Andito tayo ngayon sa labas para ma-testing na natin. Ayan yung itsura niya. Ayan, kayo na yung humusga kung maganda ba para sa stand-up scooter natin. Okay, ready na for testing. Sound check na kung talaga bang maganda to. Binobomba-bomba ko lang kasi baka mamatay yung makina. Wala akong dalang pang-adjust dito. Pwede na itong pang subdivision kasi ayan nga, tahimik lang siya. Sa mga madalas dumadaan sa mga subdivision o yung mga bawal yung maingay, may ingay pa rin naman siya. Mas tahimik lang ito kumpara sa ibang pipe. So, ayun, salamat sa mga nanood and comment lang po kayo kung sa comment section para
malaman lang namin kung sino yung mga tumatapos ng video namin. So ayun po, and salamat and ride safe po. Soon magiging available to sa ating Shopee and Lazada store. Thank you po.